Nanay Luz, good morning po. Good morning po. Apo. Kamutanungan ko lang po, meron po kasi akong myoma since 2000 na po. Hindi pa po siya hindi ko pa po napapa-opera kasi hindi naman hindi na-advise ng doktor. Ang tanong ko lang po, pwede po bang maging cancer ang myoma? At Okay. saka kailangan pa po bang alisin ito kahit na hindi na lumalaki? Okay, Nanay Luz, kasi una-una ang myoma kasi ay isang benign lesion pero obstructing. Pag sinabing obstructing, depende yun sa area kung saan siya pupwesto sa matres, no? You have your subserous, submucosal, and mucosal type of myoma. Benign siya. Ang problema kasi yan, nakakabara siya sa matres natin, lalo na sa lumen. Now, depende yan sa size, kaya siguro yung OB mo, hindi pa rin recommend ang pag-oopera sa myoma mo unless meron kang mga konsiderasyon. Kasi minsan myoma pwede mag-bleed, no? Para kang nagme-menstruate na tapos ng menstruation mo, mag-menstruate ka, magbi-bleed ka, no? Ibig sabihin, magdudugo. So, yun ang pwedeng konsiderasyon. May iba kasi, lumalaki yung myoma. Remember, Nanay Luz, kasi ang myoma kasi nag-feed sa estrogen ng kababaihan eh. So, kung hindi ka pa menopausal, lalaki ng lalaki yan. Kasi meron kang estrogen, yung female hormone. So, lalaki yung myoma mo. Unless na menopause ka na, hindi na siya lalaki. Doon na lang. Now, kung if ever magkaroon ng mga komplikasyon, kagaya na sinasabi ko, nagbi-bleed, tapos lumalaki ang myoma at nagkakaroon ka ng abdominal pain, minsan sumasakit ang tiyan, minsan nag-globular. Ibig sabihin, parang buntis, no? So, pwede mong patanggal yan. You can do partial myomectomy, depende sa size, or yung complete removal of your myoma, yung myomectomy sinasabi, no? Yun. Yan. May question ka, Monica. Joke lang Doc. Kasi ang beauty pa rin ano ba? natin kasi siya is pag reproductive age pa si Nanay Luz, ilang taong ka na? Pag reproductive 51 na siya. so baka menopause, premenopausal na. Pag mga reproductive age ka pa, mga 40, pwede pa. Now, kung may mga myoma ka at pregnant ka, usually kasi pag they do cesarean to remove both already, they deliver the baby and they remove the myoma simultaneously. Alright. Nanay Luz. Okay? So hindi siya malignant, hindi siya cancerous. Hindi pa po. Kasi Hindi pa po, sinabi nga. Hindi nga talaga. Huwag naman. Okay na mo, Nay? Nakakatawa si Nanay. Hello, Nay. Okay na po? Hello po. Opo. Meron pa po ako isang katanungan. Sige po, kahit tatlo pa. Go. Hello po. Apo, Nay. Ano po, yung mister ko po kasi bagong opera po siya sa sa hair niya. Ano po ba yung pwede pa po bang bumalik yon? Okay. Hernia. Pag nag-herniorrhapy na siya, ibig sabihin, yun ang procedure na pag-hernia, no? Okay. Depende, kaya minsan ngaya sinisecure na namin yung technique, no, Doktora? We use the mesh type, okay? We do not use the suturing type. Marami kasi yun eh. You have Bassini, McVeigh. Ginagawa natin, lalagyan namin ng further flooring, tawag yun, June. Flooring, Oh, flooring mesh. Parang dagdag na support. Parang pundasyon, ha? Yeah, pundasyon. Ginagawa namin yun, tapos we advise the patient not to carry heavy objects. Ang joke ko nga minsan yun eh, kung wag na bubuhat ng mga aparador, ha? Ganon. Nay, binubuhat mo ba kayo, tatay? Oo. Baka binubuhat ka ni tatay. Hindi. Wag mo nang pabuhatin ng mga mabibigat, no? Kasi very weak ang floor, lalo na pag may katandaan na yung individual na naoperahan, no? We have to take note of that. Kahit na na-mesh siya, minsan kasi pag yung trabaho niya is very strenuous at nagbubuhat, baka bumalik, no? There's a possibility na bumalik siya. Yes. Sige po. Alright. Okay po. Salamat po. Meron pa?
Okay. Ah, Baka Teka po. anak mo. Okay. May question. Okay na ba, Nanay Luz, ha? Hindi na okay po. po, salamat po.